Idol, ilang beses mo na bang nabasa o napakinggan sa mga karatula, public advisories, babala at mga post ang katagang basura mo, itapon mo? Proper waste segregation o ang paghihiwalay sa mga nabubulok sa hindi nabubulok o di kaya recyclables sa non-recyclables. Sa kabila kasi nito, pangunahing problema pa rin sa bawat komunidad ang mga basurang nakakalat sa kung saan-saan. Batay sa datos ng Davao City Environment and Natural Resources o CITENRO, tinatayang nasa 600 hanggang sa 650 toneladang basura ang kanilang nakokolekta araw-araw. Mula pa noong taong 2020 at patuloy pa itong nadaragdagan o tumataas. Ang malala pa nito, karamihan sa mga hindi nakukolektang basura ay dumidiretso o itinatapon mismo sa mga kanal, dumadaloy sa mga sapa, ilog at tuluyang napapadpad sa karagatan. Pero kahit anumang tinapon mo, ay siyang papalik pa rin sa'yo. Eyesore sa dapat sanay maganda at komportableng tanawin sa dalampasigan. Ngunit ngayon, nagmistulang dump site dahil sa dami ng mga basurang natatangay at napapadpad dito. Kaya naman, sa ika-23 na anibersaryo ng 93.9 IFM News Davao, dinayo ng Matic team at mga Matic volunteer mula sa Davao Light and Power Company, Barangay Matina Aplaya Responders, Philippine Coast Guard District Southeastern Mindanao, Tactical Operations Group 11 Philippine Air Force at mga kasama sa DXDC 621 Davao, inilunsad ang Matic Coastal Cleanup Drive sa baybaying bahagi ng Pawikan Sanctuary. Unang-una salamat sa RMN, no? Particularly ang DXDC at IFM, no? IFM. So I guess all of us united, no? Nagkakaisa tayo para tulungan yung environment natin, particularly itong lugar na to, itong lugar kasi na ito, pinangingitugan ng isang critically endangered na sea turtle, tinatawag natin na Hawksbill sea turtle. So sabi kang critically endangered, ito na yung next to extinction, anytime mawawala ito kung hindi natin hanapan ng paraan at magtulungan tayong lahat para sa conservation nito, effort na to. Actually, gipili na to ang kaning mangrove planting, ang coastal cleanup to raise awareness pod sa mga tao, sa ato ang mga listeners nga kanang ato ang kalibutan, ang ato ang area is napuno na og basura. So kaning atong ginabuhat karon is a band-aid solution. Pero ang kaning band-aid solution is maka-raise na siya og kanang awareness para sa mga younger generations nato, or even sa to pag uli nato sa to mga panimalay nga magtuon ta nga kaning segregate atong mga basura. Madayaw nga adlaw, idol, niya kita karon dinhi sa Aboitiz Cleanergy Park sa Punta Dumalag sa Barangay Matina Aplaya, Davao City. Alang sa itong ginapahigayon nga coastal cleanup o mangrove planting. Subay na sab kini sa ika-23rd nga anibersaryo sa 93.9 IFM News Davao. Tara, ubanta og zero nato ni. Layunin nitong paprotektahan at patuloy na matulungan ang mga endangered species na pawikan, lalo na ang hawksbill sea turtles at iba pa. Dahil sa naturang aktibidad,
nakakolekta ng higit sa 25 bags ng mga basura. Ang Aboitiz Cleanergy Park ay hindi lamang nesting grounds para sa mga pawikan, isa rin itong rehabilitation facility at tuluyan ng mga rescued pawikan. Kaya naman, isinagawa din ang mangrove tree planting activity sa lugar kung saan nagtulungan ang mga bata at matatanda sa pagtanim ng 500 mangrove seedlings sa lugar. I need to help Mother Earth to regenerate. Kami po sa Philippine Coast Guard, we are advocating every individuals to have a malasakit sa ating kapaligiran kasi hindi lang po ito kaya ng isang organisasyon or ng gobyerno. So we are advocating every individuals to consider our marine environment in general. This is one of our mandate. In this way po, pinapakita namin na yung mandato namin sa marine environmental protection. Ayun sir, unang-unang sa lahat sir, gusto namin magpasalamat sa IFM sa pag-invite sa amin sa Philippine Air Force Tactical Operations Group 11 na maka-join kami sa tree planting at the same time yung sa coastal cleanup. Usually sir, ang Philippine Air Force is steadfast at saka focus din kami sir sa environmental protection kasi naniniwala po kasi yung leadership namin na sustainable. Yung ang magbe-benefit is hindi lang tayo yung nasa reality ngayon kundi yung generations to generations. Sana po tuloy-tuloy na yung ganitong partnership natin para sa kinabukasan din ng bansang Pilipinas. Simple man kung hunahunahon ang pagpanlimpyo sa baybayon, ingon man ang pagpananom. Apan ang simple nga mga butang, mao ang tataw nga lisod kayong himuon. Gikinahanglan kini sa pakigtapayayong, paraghiusa, aron nga matik nga makabot ang maayong resulta alang sa matik nga kalambuan. Alang sa 93.9 IFM News Davao, matik sa balita, matik sa public service. Rod Ray Salas, matik ang #1.